Hallelujah. Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Nitong araw ng banal na kapahingahan na itinakda ng ating lahayam upang tayo ay makakapagnilay-nilay sa kanyang kabutihan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang haba, sa kanyang pag-ibig. Paano niya tayo binigyan ng importansya, binigyan ng halaga. Hallelujah. Happy Sabbath, 70th Sabbath sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Sa oras na ito at sa araw na ito, mga kapatid, ating papasadahan, ating tatalakayin ang sulat ni Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 hanggang sa baba. Titingnan natin ang propesya na ito, paano mangyayari ang tinatawag na end times, last days of the end times, na kung saan tinadhana or pinopropesya na dito na may darating na lawless one, yung tinatawag sa terminology na gamit ng mga Christians na Antichrist. Babalikan natin at hihimayin natin ang sinasabi, ang pinopropesya ni Pablo sa kanyang sulat sa mga mananampalataya noon sa mga taga-Thessalonians, taga-Thessalonica, at ito'y applicable hanggang ngayon sa ating kapanahunan dahil ito ay isang propesya sa darating, paparating na mga kaganapan. Okay, babasahin ko in English version muna, mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 tayo mag-umpisa. Ito ang nasusulat. Concerning the coming of Messiah Yahushua at his second coming, amen, and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, do not be easily unsettled or alarmed by the teachings allegedly from us, whether by a prophecy or by word of mouth or by letter, asserting that the day of Yahweh has already come. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man of doom to destruction. Okay. So, pause muna tayo dito sa verse 3. Sinabi dito ni Pablo, mga kapatid, na patungkol sa pagbabalik ng ating Messiah to reign in this world. Sabi niya, huwag kayong maalarma, huwag kayong maniwala kaagad sa mga sabi-sabi. Huwag kayong maniwala sa mga magsasabing ganito, ganyan, kahit man sa propesya o sa pananalita o sa sulat man lang, na ang araw ng ating Aba Yahuwah ay dumating na. Okay. Yan din ang sinabi ng ating Misaya nung siya'y umakyat pabalik sa kanyang trono. Yun ang sinabi ng anghel sa kanyang mga disciples na tumitingin sa kanya when he ascended back into heaven.
sinabi ng anghel na sa kanila na, bakit kayo nandito pa? Ang Yahushua na umalis, nakita ninyo umakyat sa langit, ay babalik sa ganung paraan. Ibig sabihin, mga kapatid, walang ibang katotohanan sa pagbabalik ng ating Mesaya kundi kung ano ang kanyang pag-akyat sa langit, ay ganun din ang kanyang pagbaba muli dito sa lupa. Okay? Siya'y bababa na kasama ang mga kasundaluhan upang makipagdigma sa mga namumuno dito sa mundo. Hallelujah. Ngunit hindi darating ang panahong iyon kung hindi pa maire-reveal, hindi pa mangyayari na mamumuno muna ang tinatawag ng Christianity na Antichrist or Anti-Messiah. Alam nyo, mga kapatid, Christian man o Muslims religion, magkakapareho lamang ito ng tinatahak. Magkakapareho din ang paniniwala at pananampalataya na may babalik. Ibang terminology lang. Ibang terminology lang ang bawat grupo. Ang terminology na ginamit ng Christian para sa isang taong tinatawag dito sa Biblia na man of lawlessness ay Antichrist or Anti-Messiah. Ang tawag naman doon sa Islam ay iba. Maalala ko pa ba? The Hajj or something like that, mga kapatid. Ibang term lang. At ang kaganapan din na ating pinaniniwalaan dito sa Biblia, ganun din ang kanilang pinaniniwalaan na may dilitaw na man of lawlessness na siyang aangkin sa trono o sa katauhan ng true Messiah. At siya gagapiin ng true Messiah pagdating ng araw ng panahon. Ngunit kagaya ng ibang paglalahad, inilalahad na yata ni Brother Ron ang pangyayaring ito sa kanyang mga videos. Okay. So, sa mga hindi nakakapanood, a sort of siguro mga may makukuha tayong information din o kukuning information galing sa kanyang paglalahad kung paano ang pagtingin, yung assessment ng Christianity at saka ng Islam. Hindi man totally magkapareho the way of their serving or the worship and to the Lord na tinatawag nila. Ngunit ang pattern ay halos magkakapareho lamang. Islam or Muslim brothers are also waiting
the Imam, yung pinaka Kristo ng Christianity na tinatawag. Ngayon mga kapatid, excuse, bakit natin pinapasadahan ito? Bakit? Dahil kung siguro ang iba sa inyo, karamihan sa inyo na makakapanood o makakarinig sa ating recording na ito, halos lahat ng mga tao ngayon ay aktibo na sa pagbabantay sa kapaligiran. In our society, in our country, in the world. Dahil, di ba, madali na lang sa atin ang pakikinig o pakikibalita sa galaw ng mundo ngayon dahil sa social media, dahil sa technology na meron tayo ngayon na pinapahintulutan ng Ama. Kung mapapansin niyo mga kapatid, in the Christian world, halos lahat ng mga manunuro, karamihan sa kanila ngayon ay nagtuturo na or kanila nang pinopoint out ang tinatawag na end times, last days of the end times. At noon, kahit ako noon, way back 1990s, we have already studied about the rulings of the world. May natutunghayan pa kami noon at may tinuturo pa ang mga leaders at may nakukuha pang mga documents, so-called documents from the Vatican, yung tinatawag na 13 Articles of Pope. Okay. So meron talagang plano na one world government and one world religion. At alam na natin ang mga ito, kahit kayo mga kapatid. Okay. Sa mga makakapanood sa video nito na hindi pa masyadong particular o hindi pa masyadong naririnig ang ganung usapin, mula noon, from Genesis, from Eve to the serpent, ang curse ng Ama sa kanila nagsisimula pa sa panahong nagkasala si Eve at saka si Adan. Okay? Yung sinabi ng ating Elohim kay Eva at saka sa serpent, na sabi niya sa chapter 3 verse 15 na I will make enmity between you, your seed, and her seed. Okay? So may paglalaban na, may pag-aaway na between the seed of the woman and the seed of the serpent. Okay? So sa ibang video na natin ito natin tatalakayin mga kapatid. Kinuha lang natin ang referensyang yun dahil yung tinatawag na geopolitics mula pa noon. Okay, hayaan na natin ang kapanahonan ni Eve hanggang sa kay Noah. From Noah na lang tayo hanggang ngayon. Geopolitics ang pinagmulan ng pagkakabahabahagi ng tao, ng salinlahi. Okay? So, marami na ang nakakaalam ito. Ngayon, itong topic natin na 2 Thessalonians chapter 2 concerning to the second coming of our Messiah, of our true Messiah.
So kaya sabi ni Pablo, don't let anyone deceive you in any way. Huwag kayong palinlang sa kahit anong paraan. For that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man of doom to destruction. So hindi darating ang Misaya kung hindi palilitaw ang tinatawag na man of lawlessness. Meron na ba tayo ngayon? Meron na slight. Pero hindi isang tao lamang at hindi sa isang lugar o hindi siya nakakapag-control pa ng buong mundo. At maraming videos ngayon sa Christian community, Christian world, na kahit si President Trump ng Amerika, ay kanila nang nililabel na si Trump ang Antichrist nila sa kanilang paniniwala. Okay. Binansagan na nila si President Trump na siya ang Antichrist. So marami sa Christian community, Christian world, marami nang binansagan nila na Antichrist. Si Obama noon, okay, binansagan din nila. Ang Pope, ang Papa sa Roma, binabansagan din nila si Pope Paul II. Binansagan din nila. Ngunit hindi nangyayari pa ang sinasabi ni Pablo sa kasunod na talata. Itong verse 4, sinasabi niya dito, he will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Bakit ko hindi pinalitan ang wording ng or ang titulo ng so-called God dito, mga kapatid? Dahil para sa akin, hindi naman ito patungkol sa ating Elohim, sa ating Alahayam, the true Elohim, the true Alahayam of ours. It is so-called God, the leaders of this world. Okay? So, don't get me wrong, mga kapatid, kung bakit hindi ko pinalitan. Dahil hindi naman ito patungkol sa ating Alahayam. Okay? He will oppose and exalt himself over everything that is called God or is worship. So, ibig sabihin, sabi ni Paul, hindi darating ang ating Misaya kapag hindi pa nag-exalt, hindi pa marireveal ang man of lawlessness. Bakit? He will oppose and will exalt himself over. Ibig sabihin, i-oppose niya ang lahat ng magpapakilala na siyang dakila dito sa mundo. I-oppose niya yan, i-provoke niya yan, or papatayin na niya, maybe papatayin niya yan, or isubdue niya yan, gagapiin niya yan. Ang kung sino mang leader, sino mang tao ang magsasabi na siya ay God or siya ang makapangyarihan. If Trump is the Antichrist or the lawless man, bakit mas madalas na nagsasabi si Trump ng
peace. Although hindi siguro kagaya ng kapayapaan na may bibigay ng Misaya, but he loves peace. Peace talks nga, makikipag peace talks nga siya. At sa nakikita natin or sa nababalitaan natin through the social media, through the news, na si Trump ay siya pa ang isa sa mga nagpupush ng mga rabay sa Israel, sa Jerusalem, mag-sponsor kung saan itatayo ang pinaplano nilang third temple, physical third temple. Just remember, mga kapatid, nag-a-agree si Trump kung sa Bisaya, paluyuhan niya na gustong-gusto niya na makakapagpatayo na ang mga Jewish people ng third temple. Okay? Ngayon, siya ba ang mamumuno? Siya ba ang tatayo bilang leader? Or siya ba ang uupo sa templong yun upang exalt, ipagtaas niya ang kanyang sarili? I don't think so. Bakit? Maybe Trump is a forerunner pa lamang. Forerunner of upang maisa sa katuparan ang propesiya na maihahayag ang man of lawlessness. Lahat ng mga tatayong matigas, lahat ng tumatayong sila ang malakas, iuupos ng man of lawlessness. Isasabdo niya. Dahil sabi dito sa verse 4, he will oppose and will exalt himself over everything that is called God or worship, so that he set himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Okay. Yun ang sinasabi ni Pablo. So, ibig sabihin, may darating talaga na isang individual na papahintulutan ni Satanas. Dahil ito'y nakatadhana na, nakaprograma na, mangyayari at mangyayari ito. Ngunit, kailangan lang nating mapagmatsyag ng mabuti, mga kapatid, upang hindi din tayo hindi tayo ma-deceive in any way, sabi. Okay. Verse 5, don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things, sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. And now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who holds it back will continue to do so till he taken out of the way. Okay. For the secret power of lawlessness is already at work,
but the one who holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. Sino ang nag-hold back? Ano ang nakakapag-hold back pa? Titingnan natin mga kapatid ang Tagalog version. Titingnan natin. Okay. Okay. Ito ang Tagalog version. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano yun. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Sino ang pumipigil? Naaalala niyo ba mga kapatid ang pangyayari sa Book of Revelation? Nung may mga tumatangis na mga kaluluwa sa ating alahayang. Yung mga saints na tinatawag. Yung mga banal na pinatay noon. Dahil sila'y tumitindig. Sila'y very strong sa kanilang pananampalataya. Mas ginusto pa nilang mamatay sa pakikipaglaban sa kanilang pananampalataya. Don't you remember din sa book of Makabiyo, sa mga libro ng Makabiyo, yung mga mananampalataya sa kapanahunan yun na tinatawag yun na Dark Ages, na walang, kumbaga, hindi nag-i-intervene ang ating Elohim. Walang mga propeta na kanyang pinapadala sa panahong iyon, sa panahon ng mga Makabis, between the end of Old Testament and pagdating ng Misaya. Yun ang pangyayari na yun. At marami ang nagbuhis ng kanilang buhay dahil tinatayuan nila talaga ang kanilang pananampalataya. Pag sinabi sa kanila, di ba, yung 7 anak at isang ina na sinasabing gusto silang papatirapain sa ginawang statute, sa ginawang larawan ng hari, na sila'y pasasambahin at hindi sila sumasamba. Pinili nilang mamatay. Tinutorture sila. Ngayon mga kapatid, ang sinabi doon sa Book of Revelation, sinulat ni Apostle John, di ba may mga tumatangis na mga kaluluwa? Sinabi nila, kailan pa, Ama? Kailan mo pa, Ama, ipapadala ang iyong paghatol sa sanlibutan sa mga lawless people? Anong sagot? Huwag kayong mag-alala. Antay-antay lang muna. Dahil hindi ito mangyayari hanggat hindi makukumplito ang inyong bilang. Diba? Kaya nga, tingnan nga natin. Try natin tingnan kung maalala ko pa ang
Sa Revelation chapter 20, verse 4 pala, mga kapatid. Okay, ito ang nating sinasabi kanina. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Yahushua and because of the word of Elohim. They had not worshipped the beast or its image, and had not received its mark or their foreheads of their hands. They came to life and reigned with 1,000 years. Okay. Okay. Ngayon mga kapatid, sinabi nila kailan mangyayari? So, sabi dito, hanggat hindi nakukumplito ang inyong bilang. So, mga kapatid, ano ang pumipigil? Ano ang nakakapagpigil pa nang hindi pa mai-reveal ang lawless man? Ano? Yung mga banal, yung mga pinili, yung mga pinili at pipiliin. Hindi pa nakukumplito ang kanilang bilang. Kaya mga kapatid, kailangan pa nating kailangan talaga natin mapagmatsyag sa ating mga sarili. Dahil in full time, in double time, even in triple time na ang ginagawa ng Satan. Kanya nang ginawa ang lahat ng mga bagay upang mailigaw niya ang sangkatauhan, ang ating henerasyon specifically, mga kapatid. Dahil ang gusto niya, ang kagustuhan niya ay may marami siyang maisasama sa kanyang judgment. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong magpapaligaw sa kahit anong paraan. Okay. Sabi, dinagdag ni Pablo dito. Sabi niya, ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at manatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Ngunit pagdating ng Misaya Yahushua, papatayin niya ang suwail. Bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at
pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Okay? Ngayon, hanggat hindi nakukumplito, tayo ba'y we speak rapture? Di po ba ito ang kaganapan na inaantay? Hindi tayo nagja-judge, hindi tayo nagki-claim, mga kapatid. Pero ngunit datapwa sa ating mga pagbabasa ng kasulatan, ng mga kasulatan, mga referensya ng kasulatan, tumutugma ang lahat or nagtutugma-tugma ang mga sinulat ng mga apostoles at ng mga propeta. Ang sinabi mismo ng Misaya. When the people of Elohim, His chosen people, taken out, na tinatawag ito ni Brother Ron na second Exodus. Kapag nangyayari na ang second Exodus, ito pa lang ang panahon na marireveal na ay maihahayag ang man of lawlessness. Bakit? Wala nang mag-uupo sa kanya. Lahat maniniwala sa kanya. 'Di ba? Mga kapatid, ang sinabi dito ito pala. Okay. Paglitaw ng soil, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Elohim na siya'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Kaya mga kapatid, let us be always in alert mood. Be aware always. Bakit? Sabi dito, paglitaw ng suwail, tingnan nyo mga kapatid, kung hindi man mapapasama sa tinatawag na second Exodus. Kaya nga, ang nasasabi sa ibang referensya ng kasulatan, blessed is he who comes, or blessed is he nakasama sa unang resurrection. In the first resurrection. Bakit? Safe na ang bawat individual na makakasama sa tinatawag ng Christian na rapture. Sa second Exodus. Ang pagtitipon ng mga pinili, ng mga chosen people. Di ba? Pagdating ng panahon, buhay man o patay,
sa physical. Sinabi ito ni Paul dito pa rin sa Book of Thessalonians sa chapter 3. Unang mabuhay muna ang mga patay na sumunod sa kalooban ng ating Ama. Sumunod sa kanyang mga tuntunin. Yung mga sumunod, mabubuhay muli. Unang mabuhay muli yung mga sumunod. At unang sasalubong sa ating Misaya. At yung mga buhay pa sa panahong iyon, kung tayo ay really talagang yun ang aking desire, will be caught up to meet the Messiah in the air. Yun ang nakasulat sa kasulatan. Hindi tayo nag-iimbento. Okay? To meet. Okay? So magiging entourage tayo na mapipili. Magiging entourage tayo at kasama tayo ng Misayang pababa at makikipagdigma sa mga namumuno sa mundong makasalanan. Hindi mundong makasalanan, mga taong gumagawa ng kasalanan, hindi ang mundo. Pagbitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng panlilinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Kaya mga kapatid, papansinin natin ito, babantayan natin ang salitang ito. Sino lang ang maniniwala sa man of lawlessness? Yung mga gumagawa din ng mga lawlessness. Okay? Sila lang. Ngunit ang mga taong minahal ang pagsunod sa kanyang Torah, sa kanyang guidelines, sa kanyang mga laws and ordinances. Naaalala ko tuloy mga kapatid ang sinabi ng Book of Hebrews. It is a dreadful things. It is a dreadful things to fall into the hands of the living one, of the Holy One. Nakakakilabot ang mahulog sa mga kamay ng ating alahayo. Kaya sabi ni David in Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart, O my alahayam, so that I will not get sin against you. Sa aking puso, Ama, inilalagay ko ang iyong mga salita upang hindi ako magkakasala sa iyo. What is the word of our Elohim? Ano ang kanyang mga salita? Ang kanyang salita ay buhay. So kaya nga si David, mga kapatid,
patuloy ang kanyang pagsasalita. Sinabi. So mga kapatid, ito ang babantayan natin. Patuloy at palagi nating babantayan. Ang salita ng ating alahayam, ng ating Elohim ay buhay. Sabi ni David, patuloy, palagi niyang inuulit-ulit ito sa kanyang sulat. You are my light and my salvation. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. That is why David said that your word, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Bakit? Ang salita ng ating Elohim ay buhay. Sabi nga ng Misaya, I am the truth and the life. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At paano sinunod ng Misaya ang salita ng Ama? Sabi niya, uulitin na naman natin dahil ito'y pagpapaalala at mga encouragement. Diba? Sabi ng Misaya, pumarito ako hindi upang i-abolish ang kautusan, ang law, kundi tutuparin ito. Hindi ako pumarito upang i-abolish ang law at saka ang prophet. Ibig sabihin, ang mga propesiya, ang salita ng Ama, pagkus tinutupad ito ng ating Misaya, mas pinatatag ng Misaya ang salita ng ating Elohim, ng ating Ama. Kaya mga kapatid, huwag tayong palilinlang kung ang halos buong community ng Christianity ay nagsasabi na naman ngayon that Trump is the Antichrist, the Anti-Messiah. Kailangan lang natin mapagmatyag. Ngunit ang pinakamagandang gawin natin mga kapatid, patuloy natin tutuparin ang sugo. Patuloy nating tutuparin sa abot ng ating makakaya ang mga tuntunin ng Ama, ang kanyang kalooban. Ano ang kanyang kalooban? Sumunod sa kanya, sa kanyang mga tuntunin. Meron na siyang inilatag na kailangan lang nating sundin. Hindi siya nagbabago kailanman. Hindi nagbabago ang Ama kailanman. Kung ano siya mula noon, ngayon, magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Kaya sabi ni Paul dito sa ating binabasa sa 2 Thessalonians chapter 2, do not deceive in any way. Huwag tayong palilinlang sa kahit anumang paraan. Kahit may magsasabi pa, ay hindi na natin yan pwedeng gawin. Dahil sa mga Israelita lang yan, ay hindi natin ito gagawin at susundin dahil nasa bagong tipan na tayo. Ay hindi na natin gagawin ang mga ginagawa ng mga ninuno natin, ng mga Israelita noon. Dahil sa kanila lang yun. Yung kautusan, sa kanila lang yun. Hindi na sa atin. Because tayo, iniligtas na ng ating Misaya. Kailangan na lang nating tanggapin siya as our personal Savior. Yan ang salita ko din noon. All we have to do is to accept the Lord Jesus and you might be saved. Ganun lang ba ang sinasabi ng kasulatan? Ganun ba ang konteksto na sinabi ni Peter? Mga kapatid, nung sinabi niya, there is no other name under heaven na makakapagligtas ng
sangkatauhan, ng kasalanan ng sangkatauhan. Absolutely true. I agree. Absolutely true. But contextually, sino ang pinupos ba ng mga Grego na pangalan? Baka magkamali tayo. Baka nagkamali tayo, kapatid. Dahil yun ang isa sa mga sinagot ko sa mga nagtatanong sa akin nung ako'y nagpo-post. Ako'y nagsishare ng pangalan ng Ama. Sabi niya, sino ba? Sino ba ang naglagay ng mga vowels? Sinabi niya sa YHWH na translation ng pangalan ng Ama na galing sa Hebrew na Yud He Waw He. Yud He Waw He. Hindi nga nila naiintindihan eh. Bakit? Sabi ni Paul, mas naniniwala ang mga taong patungos kapahamakan sa mga panlilinlang. Ngunit may pagkakataon pa dahil ang ating Ama, ang ating alahayam ay walang sinisino. Hindi tumitingin ang ating Ama ng color of the skin. Di ba? Ang Canaanite woman is the descendant of Canaan. And who is Canaan? Na tinatawag na lineage. Lineage. Kanino? Lineage ni Cain. Yung Roman soldier, yung centurion, kaninong lineage yun? Kay Cain din, kay Ham. So walang sinisino. Bakit binigyan ng habag ng ating Misaya ang mga taong yun? Dahil sa kanilang pananampalataya. Bakit? Naniniwala sila sa sinabi ng Misaya. Sinusunod nila ang sinusunod na mga Hebrew Israelites, Hebrew Jews. Hindi lahat ng Israelita ay Hudyo. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Ngunit lahat ng Hudyo ay Israelita at Hebrew. Baka may taga pakinig tayo or makakakita sa ating video ngayon o sa recording natin ngayon na maglibog ba? Libog sa Tagalog iba yun. Yung ano ba yun sa Tagalog? Yung nalilito sa ating sinasabi na hindi lahat ng Israelita ay Hudyo at lahat ng Hudyo ay Israelita at Hebrew. Okay, so ngunit kung pag-alaman natin ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, ang tribo ni Israel or ni tawag dito Jacob, di ba? 12 nga, 12 ang kanyang anak. At isa doon si Judah. Okay. Si Judah. Okay. So ang tribe ni Judah ay absolutely they are Israelites. Anak sila ni Israel ni Jacob, Jacob.
Okay? So, maintindihan natin. Pero, hindi lahat ng Hudyo or a descendant of Judah, hindi lahat ng descendant ni Israel ay Hudyo or descendant ni Judah. Dahil, di ba? And meron pang 11 anak. Diba? So, yun mga kapatid. Sana kahit nakasegue tayo ng konti. Ngunit babalik tayo. Kailangan nating magpakatatag sa ating pananampalataya, sa ating alaya. Alam nyo, ang recording natin ito, mga ilang pieces napuputol, pinutol. Awang ko. Siguro nga dito sa ating ginagamit na cellphone, bigla na lang napuputol, biglang namamatay. But hindi ito sanhi ng makakapigil sa atin sa ating patuloy na paglalakad. So mga kapatid, the end is near, kumbaga sa awitin. Kaya kailangan lang nating magpapakatatag, kagaya ng sinabi ni Paul nating binasa. Kailangan hindi tayo magugulumihan. Kailangan hindi tayo malinlang sa kahit anong paraan. Paano tayo hindi malinlang? We must take the rules always. Kasabihan yan ni Tito Romy. Tito Romy, hi. Totoo naman. We must stick the rules. Merong binigay ang ating ama na rules and regulations, which is tinatawag ito sa Hebrew na Torah. Yun ang sundin natin. Meron siyang mga itinakdang kapanahunan, meron siyang mga itinakdang mga sabats. Don't get me wrong, mga kaibigan na makakapanood sa video ito, hindi lang yung napag-alaman nating sabat na nakasanayan nating mapakinggan sa mga kapatiran nating Seventh-day Adventist. Hindi lang yun. Sabat, it means appointed times of the Almighty. Okay? Sabat, Hebrew word. Okay? So, hopefully, makakapagbigay pa tayo ng mga insights, makakapagbigay pa tayo ng mga pagpapaalala, mga encouragement. Patuloy pa tayong bibigyan ng pagkakataon ng ating Ama. Kahit sa ganito lang na pamamaraan. I am willing to do the will of our Elohim. My desire is to do His will in my life. Sa pinakasimpleng paggamit niya sa akin, I am willing. Kahit ganito lang, ako'y masayang-masaya na magagamit, na ginagamit ang ating Elohim, ng ating alaya. Kaya once again mga kapatid, happy Sabbath, happy 7th day Sabbath once again sa ating mga kapatiran, mga kaibigan. Hallelujah. Be blessed and shalom. I love you all.